Hello guys, samahan nyo akong maglakad ngayon. Samahan nyo si Alon. Wala siya sa dagat, nasa kalupaan siya. Si Alon. Let's burn fats. Fats! Yes. Sabi nila mas okay daw ang maglakad kapag gusto mo magpapayat. Ito ba? So yun guys, may tanong ako. Ano yung pinaka memorable na nangyari sa buhay niyo? Yun talagang parang kahit na anong mangyari di mo makakalimutan. Ito ba guys? Ito ba? Yun, ano guys? Meron ba kayong maikikwento dyan? Sa akin, pinaka-memorable is may sinalihan akong dance contest. Tapos, wala akong pambayad ng costume. Tapos, that time, syempre, sabay-sabay kami nag-aaral ng mga kapatid ko. Dahil sabay-sabay kaming mag-aaral ng mga kapatid ko, syempre, pambaon namin, pambayad sa bahay. I mean, pati yung pangkain namin, syempre, sabay-sabay yung gastos. Eh kung may sasalihan na, tapos babayaran ka ba, diba? Dagdag gastos yun. So, kahit bata ako noon, alam ko na yung situation ng financial namin. Na hindi siya madali, ganun. Eh, ako pa naman yung batang hindi talaga ako mahilig mamilit, ganun. Kahit may gusto ako. Parang, syempre nakikita ko yung hirap. Hindi ko na lang, I mean, sasabihin ko kay mama, pero kapag wala talaga, eh okay lang. Tapos, iyon. Pero dahil nga gustong-gusto kong sumali nun, buti na lang, yung fiesta sa amin, malapit na. Parang, malapit na. So, may mga palaro doon na pwede kong salihan. Tapos, sumali ako sa marathon dahil nga, athletics ako. Nasa athletics ako ng elementary. Sumali ko. Siguro mga 2 ikot yon. Tapos unahan kami na unahan, di ba? So marathon siya. Dito lang din sa barangay namin. Tapos nakakatuwa kasi nanalo ako. So solve na yung problema ko. Kahit sabihin mo hindi ako nauna, pero nakuha ko yung kailangan ko na pambayad, di ba? So, problem solved talaga kay Alon. Yun kasi yung time na parang sasayaw kami sa kapag tuwing Pasko, sa palengke, tapos yung mga school maglalaban-laban pa sa kalye, sayaw sa kalye, something like that. So, iyon. Nakakatawa lang kasi kahit na kahit bata pa lang talaga, I mean, proud ako sa sarili ko kasi kahit bata ako, ginagawa ko ng paraan yung mga bagay na gusto ko, di ba? Yun lang. Tapos, siguro, relatable sa ngayon. Relatable? Yung salita bang, in relation sa panahon ngayon, super palad ng mga bata. No, I'm not comparing yung buhay noon. Kasi, syempre, yung mga magulang natin ngayon, mas pinipili nila maging stabilized muna financially or maging stable muna yung financial nila, di ba? Financial status before getting into a relationship or getting into a marriage. Parang mas okay yun ngayon na pagtuunan ng pansin. Kasi
alam mo yun, kapag okay yung financial mo, or financial ng mga magulang natin, they are creating more people, or more, I mean, person, na kaya din mag-stabilize ng pera. I mean, di ba? Siyempre, yung mga naipon nila, they can give it to their children. Hindi puro hirap, hindi puro utang yung ipapamana, di ba? Because they didn't settle too early, di ba? So less hirap dun sa magiging anak nila. Plus, binibigyan nila ng freedom na i-pursue yung happiness nung magiging anak nila. Kasi di ba, kapag meron kang pera, hindi na po problemahin ng mga bata kung saan sila kukuha. I mean, imbis na makapag-focus sa pag-aaral, ganyan, or basta yun, parang there are more opportunities na mag-o-open kapag meron kang pera. Speaking to myself. So, wag mo na magsasettle alon hanggat hindi ka pa financially secured. So, proud din ako sa mga ate at kuya ko na hindi pa nagsasettle. I mean, they are not going to settle hanggat hindi sila okay financially. Salute. Yan lang. You know guys, I'm walking. Actually, painit na to eh. Finish ko lang, kailangan kong tunawin lahat ng mga kinain ko kahapon. Dami. Sana malusog silang lahat.